Grabe mga idol, napaka-solid pala talaga. Lakas nga. So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So meron na naman tayong dumating na power amplifier. Ayan, ang laki. Halos kasing taas na siya ng speaker natin. So, i-unboxing lang muna natin siya ngayon. Tapos bukas i-review natin. Sisilipin natin yung loob niya. Kasi marami pa tayong gawa ngayon. Siningit ko lang siya. Hapon na kasi magsasarado na tayo. May ginagawa pa kasi tayo ditong mga ilaw. Ayan o. Yung nakaraang araw pa to. So, nakuha na yung tatlo. Tatlo pa lang naayos natin. Yung iba talaga hindi na maayos. Wala nang mga laman. Tulad na to. Ano, blanco ng loob. Yung ibang ano. So, konti lang maayos natin dito. So, may tatlo na tayong naayos nakuha na kahapon. So, hindi ko siya gaanong hapon na natin ma-unboxing to. Kasi busy tayo at yan, marami pa tayong ginagawa. Oh. Ito ang problema na to, power supply. Ito. Sunog. Yan oh. Sunog yung power supply niya. Pero na-testing ko na ibang power supply, nag-on naman, ibig sabihin power supply lang talaga yung problema. Tapos kakatapos lang natin mag-repair ng 733 na Mega Pro Plus. 733 BT. Yan. Tapos ito kakarating lang, bukas ko pa siya mare-repair. Hapon na dumating. So unboxing muna natin to. Sukatin natin yung kasi hindi ko siya na-unboxing kaninang umaga pa to dumating eh. Hindi ko siya maharap dahil busy tayo. So ngayon lang time natin tuwing hapon, kaya bukas mare-review natin to. Hapon na rin natin siya mare-review. So meron siyang, unahin natin yung sukat. Meron siyang 2 feet yung haba. So kulang-kulang 2 feet ata kasi may bubble wrap pa eh. Parang nasa 23 inches. Yan. Or 22, may bubble wrap pa kasi. Tapos yung taas niya naman, yan, 27 and 3/4 inches. Yan. Kulang-kulang 28 inches. Ayan yung sukat ng ating box. So buksan na natin mga idol, unboxing natin at medyo mabigat din talaga. Oh. Yan, unboxing natin. Ito mga idol, unboxing natin. So yan yung karton niya, no. Makapal din yung karton. May mga UP ng kaonte pero okay naman. Ito pala yung model niya. Yan. 8015. Ayan yung size niya. At yung kilos hindi na nailagay, natabunan ng sticker. O ilang kilos to. Walang nakasulat. Pero I think mga 30 kilos. Ayan, mabigat din. Balot na balot ng tape. Bali, dalawa yung karton. Dalawa yung karton niya. May karton pa siya sa loob. Maganda yung tape sa loob. Kapag bukas mo ng karton, mayroon pang cover na foam. Yan. So yan, ayan, ganyan na siya kalaki. Yan. Malaki rin siya mga idol. So bukas na natin susukatan, tapos bukas din natin siya i-review. Pero ilalabas ko na siya sa box kasi masyadong malaki yung box. Wala takaw space. Ilalabas ko na siya sa box pero bukas na natin siya i-review. Yan, nailabas na natin siya dahil medyo mabigat din yung ampli natin.
na nabutas din yung karton, no? Pero okay lang naman dahil makapal yung karton sa ilalim. Ayan, no? Tapos dalawa pa yung karton niya. Sobrang bigat syempre siya pag ship, nabutas, pero wala namang damage or wala namang UP yung mismong loob ng karton. Hanggang labas lang yung UP. Yan, ito lang mga UP, pero yung loob ng karton wala namang UP kasi makapal. Safe naman i-deliver. Ito lang pala laman niya. User manual. Tapos power amp na. So bukas natin i-review para makita niyo yung loob. Tapos sukatan natin kung gaano to kalaki. Ayan siya. Ayos din siya mga idol. Maganda rin. So ito na mga idol. Re-review na natin habang maaga pa itong R3 o R-Tri. R3 siguro. 81,500, ayan yung kanyang model. So ang kasama lang sa box itong user manual, then itong mismong power amp. Unboxing, review, and sound check. Medyo mahaba lang yung video natin kasi isahang video lang. Nandiyan na unboxing, review, and sound check. So unahin natin yung kanyang sukat para alam nyo, may idea kayo. Kuha tayo ng metro. Hirap pala isang kamay lang mga idol. So siyempre 19 inches yan, no? Common yan. Na ayan yung sukat kahit naman sa mga crossover natin, di ba? Ayan, 19 inches. Saktong sakto. Then simula sa dulo naman, ito yung dito nagkakaiba kasi habang tumataas yung wattage ng amplifier, lumalaki or humahaba yung amplifier. Yan, 53. Kung isasama mo yung handle, 56 cm. So ang taas naman na to nasa 10 or 9.5 lang pala. Ayan, 9.5 cm. Ayan yung taas nya. So unahin natin tong design sa harap. Yan, kanya-kanya naman tayo ng taste sa design. So ako hindi ko nagustuhan yung handle na to mga idol kasi hindi siya removable. Ayan, hindi siya natatanggal, nakadikit na talaga siya sa mismong, nakadugtong na siya sa mismong frame or chassis. Yan. So yung iba kasi 'di ba natatanggal, nakatornilyo lang. So ito hindi. So pero yung iba syempre magugustuhan niyan yung may handle dito. Ako kasi iba yung taste ko, gusto ko flat lang yung harap, no, para pag pinasok ko siya sa amplifier rack natin, flat lang, lahat sila flat. Wala siyang handle. Pero ito may handle, pero hindi ko nasisirain. Okay naman yung design niya para sa akin. Ayoko lang talaga na may handle kapag nasa amplifier rack na kasi dagdag space yan eh. Yan. Yan. Ang kanyang ventilation naman, diamond yung butas-butas. Tapos meron pa siyang isang vertical. Mayroon siyang vertical sa loob. Ayan. So unahin natin tong knob. Yung knob niya naman, may mararamdaman kang magaras, no, kapag iniikot mo. So, yung parang naglalak. Ayan, no. Ayan. Pero smooth naman sa ganitong presyo. Ayan. Yung switch niya naman medyo malakas yung spring, konting mo lang pumipitik na, oh. Para sa akin kasi takaw sira yung ganitong malakas ang spring. Pero okay lang, madali lang naman palitan ang switch at mura lang naman. Pero hindi naman yan basta-basta masisira, gawa ng may soft start to. Hindi naman malakas yung spark niya sa loob. Meron din siya ditong ventilation sa gilid na maliit lang. Tapos yung harap niya naman, nandito yung kanyang indicator. Yan. Ito yung protect, yung pinakataas. So yung iba kasi yung protect na sa ilalim nakalagay. Yan. Ito yung limit, yung clip. Pinaka-clip niya. Ayan. So based sa kanyang specs mga idol, ito na yung pinakamurang power amp na nakita ko. Kasi nag-check din ako na ibang power amp. Nagre-range na ng 17K, 20K. Pero ito, lang yun yung 17K. Nasa 2 channel lang. Pero ito, 4 channel na. Nagre-range lang ng 14,000 or 14 to 15,000. Pero nabili lang natin to ng 13,700. Pero minsan
may voucher ka, makukuha mo to ng 12,900. Yan. Ito na yung pinakamura. Pero hindi ako sure sa naibigay ng seller sa akin kasi mayroong review doon na yung iba, mababa lang yung supply. Yung iba naman, mataas yung supply. Kapag yung mataas ang supply na naibigay sa akin, so, sulit itong power amp natin dahil, sa ganong kataas na supply, mura lang natin siya naibili tapos 4 channel pa, no. So, tingnan natin yung loob mga idol. Bago natin pala tignan yung loob, pakita ko muna yung likod. So, mabigat din siya mga idol. I think mga 33 o 30 kilos din. So, ito yung kanyang cord. Makapal din, no? 16 ampere yung... Tingnan natin yung kanya, gauge. Yan, nasa 2 lang. 2 mm. 2 mm. So, tatlo yung wire niya. May from ground tayo. Ayan. So, ito yung binding post niya, syempre. So, smooth naman. Ayan, umiikot agad. Mabilis lang bumabalik. Isang ganun mo lang. Naglalak na. So, smooth yung binding post. Ito yung speakon niya. Yan. Ito yung input natin na female XLR. Ito yung male. Output naman to. Link kumbaga. Ito yung channel 1, 2, 3, 4. Then sa baba niya, meron ditong selector parallel. Para sa channel 3 and 4. Ayan. Then sa kabila naman, dito yung sensitivity niya or gain. Ayan. 0.775 volts or 775 millivolt. Ayan. Tapos 1 volt, then 1.4, 1.44. Ayan, sensitivity or gain. Then ganun din dito sa kabila, para sa channel 1 and 2. Ayan, kung gusto mo i-bridge yung channel 1 and 2, yan, para ma-double yung lakas or mas lumakas, pwede mo ilagay dyan. So tayo stereo lang tayo. Ganon din, may sensitivity din. Nandito yung kanyang diagram. Yan. Positive, negative, ground. Yun nandito. Kung gusto nyo gumawa ng XLR output nya or input. Then sa bridge naman, ito yung sa channel 1. Stereo, para sa speakon to, Stereo, 1 positive tapos 1 negative. Ayan yung stereo nya. So, sa bridge naman, 1 positive and 2 positive. 1 positive plus 2 positive. Para dito sa channel 1. Sa channel 2, ang stereo niya, 1 positive, 1 negative. Parehas lang sa channel 1. Pero wala siyang, positive 2 and negative 2 not used. Or walang bridge dito sa channel 2. So, dito nyo ilalagay yung bridge kung magbe-bridge kayo. Channel 1 positive and 2 positive. Ganon din dito sa kabila, So sa kabila, channel 4. So mukhang nagkamali dito. Ito lang yung napansin kong mali. Kasi dapat channel 3 siya. Kasi channel 1, channel 2, channel 3. Hindi yan channel 4 dapat. And channel 4. Kasi dalawa, channel 4. Then channel 4. Saan yung channel 3? So, tingin ko ito yung channel 3 kasi ito yung nasa ilalim ng channel 3. So, hindi ito channel 4. Kasi yung bridge niya dito rin dapat ilalagay sa channel 3. Same dito sa channel 1. Yan. Positive 1, then positive 2. Dito. Then sa channel 4, not use. Not in use. So, dito tayo magbe-bridge. Kung sa binding post tayo, nandito yung bridge niya. Itong parehas na positive. Magiging negative tong isa. Ayan, Kung i-bridge mo siya, negative yung ito, channel 4. Ganon din dito sa kabila. Negative tong isa. Ito yung positive mo. Ayan. So yun lang, simple lang yung likod. Dito lang, ito may issue tayo nakita dito na mali yung label. Mali yung marking na nailagay. 12 volts lang yung pan nyo. 12 volts. Tapos dito yung fuse.
So overall okay naman kahit pa paano. Makapal din yung wire. So buksan natin mga idol. On muna natin bago natin buksan. On natin kung ano itsura niya kapag naka-on. Yan. Red lang pala yung indicator. Then mawawala kapag nag-click na yung relay. Tapos may power indicator dito yung green. So off natin ulit. On natin, pakita ko sa inyo. Yan, okay na. Nag-on na siya, ibig sabihin ready to use na. So buksan natin mga idol para makita yung loob. Dito pala nakalagay yung kanyang note or warning. So hindi pa natin nabubuksan, may tornilyo pa. Sayang naman kung masisira yung sticker. Sige na, sirain na natin. Dito yung tornilyo na isa eh. Ayan, natanggal na. Okay na, tanggal na natin lahat ng tornilyo. Silipin natin loob. Uy. Grabe, ang solid pala ng loob na to mga idol. Totoo nga. Solid yung loob, grabe. Grabe mga idol, napaka-solid pala talaga. So, ang nabigay sa ating supply is 110. So, saan ka makakita? Halagang 13,700 or minsan 12,900 lang. 110 na ang supply. Ayan o. Zoom natin kasi hindi makita. Ayan supply niya. 110, 55, 0, 55, 110. Tapos ito. Ganon din yung isa no. Sa kabilang channel. Pareha sila 110. Yan, 0.22, 0.15. Yan. Ayan yung mga supply niya. So, apat pala na ano, 110. So, taas ng supply na to mga idol. At ang laki ng transformer, promise, sa personal. Sa video mukhang maliit lang yan, pero ang laki talaga. 9 inches. Then, 7. Yung taas niya kulang-kulang 7 cm. 2 and 3/4 inches ang taas. So malaki mga idol, promise. Lagyan natin ito yung sticker. Ayan o. So cut ko muna yung video kasi maingay. So yan, meron siyang 2 years exclusive warranty. Pero yung kanyang transformer mga idol, ano lang, aluminum. Hindi siya pure copper. Pero goods na rin dahil para sa akin okay naman ang aluminum. Yung mga integrated niya, aluminum ang ano, gamit ng transformer. Wag lang talaga mabasa or masobrahan sa gamit dahil mabilis uminit kaysa sa copper. Pero itong ganito kalaking supply, so hindi naman ito mabababad sa ganun kataas lang na speaker natin, 1000 watts. So hindi naman to iinit basta-basta. Goods pa rin yan mga idol para sa akin. Kasi halagang 13,700, may ano ka na, power amp na mataas ang supply. Sa ganyan kasi kataas ang supply mga idol, nagre-range na yan ng 17,000 pataas. So 2 channel pa lang yun lalo na sa 4 channel, nasa 20k na yan or 25k kapag 4 channel na ganito kataas yung supply. Yan. Tapos yung kanyang OPT mga idol, kung mapapansin nyo yung mga range na 17k, mga naka Toshiba lang yun, Toshiba 1943 at 5200, pero marami, nasa 16 pieces yung iba naman nasa 12. So pero ito naka NJW, ayan NJW 0281G.
Yung kapartner niya naman, ayan, 0302G. Yan. Pero sa ilalim yun sa ilalim na Hindi ko lang kasi makikita yung sa ilalim dahil sa ilalim syempre. Kaya dito tayo tumingin sa kabila. Kasi yung sa kabila, ayan, itong ano na to, nandoon naman sa ilalim niya. So yun yung kapartner. Pero ano lang siya, 8 pairs per channel. Yung iba kasi 16 pieces nga yung gamit na transistor. Pero mas mababa kasi specs nun. Ito 8 pieces lang pero katumbas na to, nasa 12 pieces na 5200 siguro. Kasi mas mataas to ng kaunti. NJW. Magandang klase yan kaya hindi na rin yan basta-basta iinit. Yung heatsink niya gold plated. Ayan. Gold plated no. Ang ganda tignan sa mata. Ang linis. Hindi siya transparent na kulay gray. So gold siya. Makapal din. Hindi tinipid. Ang blower niya 4. Ayan. Kung bibilangan nyo lahat ng transistor na to, kung bibili kayo ng halagang 17K na amplifier, kung bibilangan yung transistor na to, tapos yung sa 17K, so halos same lang sila ng dami. 'Di ba? Pero yung capacitor nun konti lang, nasa 12 lang. Pero ito, ang capacitor na to ay 4812. So 24 pieces. Kasi sa kabilang side 12 pieces, sa kabilang side 12 pieces din. Yan. Hindi siya tinipid. So yung iba kasi yung halagang, hindi na nagbabanggit ng brand, no. Yung iba kasi yung halagang 17K, 2 channel lang kasi yun, kaya ang gamit na capacitor doon halos 12 pieces lang. Yung iba 16. Pero mas marami pa rin to kung pagpagsamahin mo at bibilhin mo yung pyesa isa-isa. So mas marami yung laman na to kumpara doon sa 17K 2 channel. 2 channel siya kasi marami naman yung bumawi naman siya sa transistor. Doon naman dumami. Pero ito kasi madami din transistor. Kaya lang, kung per channel ang pag-uusapan, mas marami transistor yung sa 2 channel. Pero kung pataasan na specs, mataas na ma-specs niya kasi naka-NJW na to. Kaya kahit konti yung nakakabit dyan, 8 pieces lang. Paano ko ba nasabi 8 pieces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang yung kanyang resistor. So, ayan yung kanyang output. So, yung iba dyan, para yan sa kanyang stepper. Kasi ang supply na to, di ba, 110, 55. Kapag low music or low volume ka lang, ang gagamitin niya supply yung 55. Habang nilalaksan mo yung music, tumataas yung supply na to. Ayun yung trabaho ng stepper. So meron na rin siyang heat protection. Tapos ito diode. Yan, ayun nga stepper niya, no. Ito yun, no. Yan, itong diode at IGBT. Yan. Ang ganda mga idol, hindi rin siya naka SMD. Double printed circuit board ang gamit niya. So makapal yung board. Kita nyo naman. Oh, hindi ko nga mabend eh. Fiber pala. Fiber to mga idol. So talagang maganda rin pala ang board na to. Hindi ito basta-basta nabubutas. Pero kapag nasunugan ka na to, matutuklap yung circuit kasi double printed. Yung mga piyesa niya. Ito yung relay niya. Dilaw. Ang ganda sa mata kasi yung relay dilaw. Orange yung capacitor. Gold yung heatsink. Parang halos lahat ng nakikita mong kulay orange. Yan. Ito yung relay na isa. So ito natatanggal pala to. Wait lang. Para hindi tayo mahirapan sa supply. Tatanggal tong cover. Ayan yung supply niya. 110. Apat na 110 to mga idol. Ayan. 4 nga to. Tag-4. Ayan, oh. So naglalag yung phone natin. So balik ko muna to. Tingnan natin. Ito yung soft start niya. Wala naman siya. Dito may SMD tayo dito. Yan. Ayun lang nakita kong SMD parts.
So kung bibili kayo na ito mga idol, hindi na kayo lugi dahil siksik naman yung laman, no? Compact, kumbaga hindi tinipid. At kita nyo naman yung mga wire, ang lalaki, oh. Ang lalaki ng wire. Sa video mukhang maliit siya tignan, pero personal malalaki. At saka yung transformer talaga ay malaki talaga. Try natin siya on nang naka-open. Tignan natin yung itsura niya kapag naka-open. On natin. Yan, umiikot na pala yung pan niya kapag nag-on. Hindi ano, akala ko kasi kapag may music lang iikot. So yan, umiikot, dalawang pan pati sa likod. 12 volts lang yung pan. Malakas din naman kahit 12 volts lang. Pero hindi naman to iikot, hindi naman to iinit ng basta-basta dahil mataas na ma-specs na to. Apat na 110 ang supply. So bali 6 lang pala ang capacitor na to, kumbaga. 6 dito, 6 dito. So pero sulit naman mga idol. Ito yung sa harap. Ayan, malinis tignan, no. Sa mumurahin pero ang linis tignan. Ang kikintab ng pyeso. Yung iba kasi kahit bago, ano eh, may mga itim-itim. Ayan. Ang linis. Ito yung pinaka-driver niya, no. NJW rin. 0 to 81G. Ito. Then, ito na yung final output transistor. Ito yung stepper. Yan. Okay na okay ito mga idol. Sulit. So, hindi ko in-expect. Kasi merong dumadating sa kanila mga idol. 96 lang yung supply. Pero yung sa atin is 100 yung dumating. Kaya hindi ko sure kanina kung 96 pa yung mabibigay sa atin or 110. Pero karamihan 110 naman. Ayan, meron din siyang sa loob. Ayan yung supply sa loob. Ito yung supply. Red, brown, black, brown, red. Sukatan natin. Tingnan natin kung legit na 110. Yung red and black. Kahit isa lang kasi 4 yan, 'di ba? 4 na ganun. Ito 'yun, ah. Yung dalawang red 110, yung dalawang brown 55. Kahalati ng 110. So sukatan natin, ah, kung legit. Bago natin sa i-sound check mamaya. Okay. AC tayo mga idol. Naka AC. So 107 lang siya. Hindi siya 110. So pero okay lang, 3 volts lang naman, mababa lang siguro yung voltahe ngayon. Tingnan natin yung isang red. So 107 lang talaga. So tingnan natin yung iba. And 107 lang mga idol. Hindi siya saktong 110 pero okay lang. 3 volts lang naman yung difference. Malakas pa rin yan. Wala kang mabibiling 107 volts na supply sa ganito kamurang amplifier. Isara ko na mga idol, then sa soundcheck natin siya mamayang hapon or bukas. Isasama ko na lang sa video kasi medyo mahaba na yung video natin. Meron siya ditong ano mga idol, napansin ko lang. Patayin ko muna. May extra siyang ano dito. Para sa ano siguro to. Ayan o. Hindi ko lang alam kung para saan. Ayan o, may extra terminal.
hindi nakakabit. Green ang kulay. Wala nakalagay dito na green eh. Pero extra supply siguro yan, baka sa pan. Kung gusto mo magdagdag ng pan. Ayan o. Hindi kita eh. Ayan o. Walang green doon na nakakonect. Green and white, dalawa sila. Wala dito eh. Wala nakalagay dito sa marking dito sa harap kung anong supply tong green and white. Pero baka extra supply lang, baka kung gusto mo may idagdag ka. Sa tingin ko sa mga accessories like fan, kung gusto mo magpalit ng 24 volts na fan, baka ito ipapalit mo. Or dito sa harap wala namang ano. Hindi ko sure kung ilang supply na to, hindi ko nasusukatan. Dito. Yung puti pala dito nakakonect. Yung green siguro in case na pangpalit siguro dito, or hindi ko lang alam, hindi ko na sinukatan yung supply na green. Pero may extra siya doon. So sasara ko na mga idol, sound check natin ito mamaya kung okay ba ang tunog. Sulit. So may problema tayo mga idol. So sa tingin ko magkakaproblema talaga dito, no, kasi habang tumataas yung wattage amplifier ay humahaba nga. So pero yung clearance dito 19 inches, so walang problema dyan, pasok yan. Kaso ang problema yun, masyadong mahaba. So sa pansamantala dito ko muna siya ilalagay, pero may isang solution ako dito. Itong nasa ilalim, tatanggalin ko yung drawer sa ilalim, diyan ko siya ilalagay sa pinakailalim. Yan. Kasi yung sa ilalim natin ay mas mahaba kaysa dito sa pinaglalagyan niya ngayon. Ayan, oh. Mas mahaba yung sa ilalim. At tukod na siya dito. Yan. Sa ilalim, sasakto siya dito. Kaya lang nakalabas yung handle ng kaunti, mga hanggang dito siguro. Pero okay lang, handle lang naman yung nakalabas. Pero yung mismong controller ay papasok sa loob. Ayan na lang yung solution natin dyan. Tapos itong pinaka-drawer natin, dito natin ilalagay sa pinakataas. Tapos ito, ibababa natin ng kaunti. Yung equalizer, crossover. Yan, dito banda. Para sama-sama lang ampli sa ilalim. Then yung drawer dito. Yan lang. Pansamantala dito muna siya, kakabit ko muna siya dito sa ilalim. Lalagay ko rin yung ibang power amp natin dito. Pansamantala, habang wala pa tayong plywood. Ito mga idol, sa sound check natin itong R3 81,500. On na natin. Bluetooth lang tayo. Yan. Ito na lang makarena para hindi tayo makopyright. Play na natin yan. So bale naka-on na lahat ng ampli natin, no. Para ito na lang ang switch natin. Hindi naka-connect yung Bluetooth. Wait lang natin, yan, connect na. Tingnan natin, channel 1 lang pala yung gamit ko dito mga idol, kasi wala tayong wire papuntang speaker. So ihap lang natin siguro, baka masyadong malakas na rin. At least maririnig lang natin yung tunog. Ay, malakas nga siya mga idol. Laksan natin yung volume ng cellphone. Dito nakasagad eh. Sagad na natin sa cellphone para dito na lang tayo mag-adjust sa mixer. Yung bass mo lang patugtugin natin. Mga idol, testing natin yung bass. Nakahap lang yung ating potentiometer. So hanggang dito lang volume natin. Lakas nga. So malakas nga siya mga idol. Bawasan lang natin.
So iba yung bayo niya mga idol, sobrang lakas. Ayan lang yung volume natin. Tapos ito. So lagyan natin ng mid-high. So naka-off pala yung ano natin, yung high. Patayin natin yung mid-high. Pakinggan natin yung ano niya, bass. Pakinggan natin yung bass niya. Up lang natin ulit. Punta tayo sa harap. So malakas nga siya, no? At hindi pa sagad yung ano, yung power niya.